up to verse 15. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 15. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen! Revelation chapter 20, verse 1. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. Verse 2 kayo po. And he laid hold of the dragon, that old serpent, which is the devil, and Satan, bound him 1,000 years. And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loose a little season. Verse 4. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands, and they lived and reigned in Christ 1,000 years. But the rest of the dead lived not again, until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Verse 6. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Verse 8. And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, gathered them together to battle. The number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints above, and the beloved city. And fire came down from God out of heaven, and devoured them. Verse 7. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And they saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Verse 15, all together ready to read. And Jerusalem was the found, and later in the womb of life was cast into the lake of fire. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay umuo, pumigay tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit. Sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat. Patuloy na nagpupuri sa iyong kadakilaan, kabutihan at katapatan. At sa umagang ito, kami po ay humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming pong nagagawa. Patawarin mo po kami, Banal Espiritu, patawad. Pakalinisin mo po kami ang aming pong puso't isipan. Nawa, kami po ay maging karapat-dapat sa paglilingkod po sa inyo. Maaring tunay na hindi po kami karapat-dapat. Subalit sa hindi pong biyaya kung bakit kami po ay naririto at patuloy na nakakapaglingkod sa inyo. Dalangin ko po aming Diyos sa umagang ito ang iyong pong pagkilos paggawa sa aming kalagitnaan. At salamat, patuloy mo po kami iniingatan. Tunay at makapangyarihan ang iyong pong banal na salita. Sinabi mo nga po sa iyong pong banal na salita, sa aming pong paglabas at pagpasok sa aming mga tahanan, nandoon na po ang iyong pong pag-iingat sa amin. Salamat na talagang hindi mo po kami pinabayaan at kami po ay inyong pong binubusog, physical, at binubusog mo rin po kami spiritual. Salamat sa inyong pong banal na salita na tunay na talagang tumatatak sa aming pong puso't isipan, nagiging sandigan po namin sa pang-araw-araw po namin pamumuhay, at ito po ay nagbibigay sa amin ng kaaliwan sa mga pagsubok na dumarating po sa amin. Dalangin ko po sa umagang ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel,
At muli ako po yung pong tago sa inyong likuran. Ikaw ang siya makita, malulhatit maparangalan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Use me mightily, O Lord, for your glory. Salamat po sa mga kapatiran na patuloy na nagpapagamit sa inyong pong gawain at naglilingkod po sa inyo. Pagpalain niyo po ang kanilang pong buhay, ang kanilang trabaho, ang kanilang pong pag-aaral, ang kanilang pong mga mahal sa buhay. Nawa sila din po ay maligtas. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mabot. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. At tunay na talaga ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Sinabi nga po sa mga talata sa 1 Timothy chapter 6. Tingnan po muna natin ang 1 Timothy chapter 6 verse 7. For we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. So mga kapatid, mga minamahal, na talagang nakakalungkot. Nakakalungkot lang talaga. Dahil maraming mga tao ang patuloy na nag-invest sa mga bagay sa mundong ito. At talagang ang mga tao ay talagang ang kanilang mga pinapatay mga tahanan. Hindi naman masama na magpatayo ka ng pangarap ng tahanan, pangarap ng bahay. At talagang nakakalungkot lang po dahil dumating yung isang malakas na lindol, nakita ko po yung bahay na yon na 3 palapag na nagkakahalagang 20 million pesos. At talagang nagtrabaho sa loob ng 14 years. Pero ang bahay na ito, ang tahanan ito sa isang iglap ay naglaho, hindi mapakinabangan. Kaya mga kapatid, tunay ang mga talatang ito, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. So sana mga nangyayaring ito sa ating mundo, sa ating paligid, ito po ay maging hamon sa ating lahat na tayo ay mag-invest doon sa kaharian ng Diyos, na tayo mag-invest sa langit, na tayo sana kung tayo ay pagpalain ng ating Panginoon, huwag nating aalisin ang ating paglilingkod sa Diyos. Huwag nating aalisin ang ating sarili sa ministry, sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, napakarami na talagang tunay ang salita ng Diyos. This know also that in the last days, perilous times shall come. Talagang mapanganib ang mga panahong dumarating. So nandyan na nga po ang mga trahedya, hindi lang naman dito sa atin Di ba? At ako nga lang ay talaga nalulungkot. Bakit ba kapag may trahedya ay ang sinisisi ang presidente? May baha, ang sisisihin na yung presidente. Di ba? May lindol, ang sisisihin na yung presidente. So mga kapatid, hindi lang naman dito nililindol. Baka naman yung pati lindol sa ibang bansa, pati pagbaha sa ibang bansa ay si presidente natin isisi. So yun ang nakakalungkot. So mga kapatid, mga minamahal, talaga, yun, nakita ko, Mexico, di ba? Binahating. So mga kapatid, talagang ang salita ng Diyos, ito pong Bible, ito po ay salita ng Diyos. Lahat ito. Kaya para sa mga hindi naniniwala sa Bible na ito ay salita ng Diyos, ito po ay tunay na salita ng Diyos sapagkat ang lahat ng mga nakasulat dito ay nangyayari. For this know also that in the last days perilous times shall come. At talagang hindi lang naman yan. Talagang mapanganib ang ating panahon ngayon. Bakit? Sapagkat nagkalat na ang mga krimen. Di ba? Samantalang dati, ay talagang dati makakapamasyal ka pa kahit ikaw ay nag-iisa lang. Ay ngayon, para bagang nakakatakot ng lumabas ng gabi at talagang nakakatakot ng lumabas ng nag-iisa. Pero kung ikaw ay nasa Diyos na kay Kristo, hindi ka matatakot. Panghawakan mo yung salita ng Diyos na talagang ikaw ay iingatan. So mga kapatid, mga minamahal, this morning, sabi nga po dito sa verse 4, at kung ninyo pong mapapansin talagang ilang beses pong binanggit dito yung salitang 1,000 years, pero hindi po yan ang ating pong pag-aaralan. So sabi po ng verse 4, sabi po dito, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. So ito po yung title ng mensahe this morning, beheaded for the witness of Jesus. Na sa panahon po noon, napakaraming mga taong nagsakripisyo na kanilang buhay. Maraming mga mananampalataya, tagasunod ng Panginoon Jesus ang pinugutan ng ulo.
dahil sa kanilang paglilingkod, dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang naging kapalit ay pugutan ng ulo. So mga kapatid, tingnan po muna natin ang ating mga talata. Patunay na talagang sa paglilingkod sa Diyos ay mayroong pag-uusig. Amen po ba? So sabi po ng Sikaraya, hindi mo na yan, Acts chapter 12 verse 2. Tingnan po natin ang Acts chapter 12 verse 2. Sino ang pinugutan dito ng ulo? So sabi po ng Acts chapter 12 verse 2, nandiyan na ba kayo? Say amen. So verse 2, and he killed James. So pinatay si James, si Santiago, the brother of John, na kapatid ni Juan, with the sword, sa pamamagitan ng tabak. So ibig sabihin po mga kapatid, talagang si James sa kanya pong paglilingkod kay Kristo, sa pagsunod niya sa Panginoon Jesus, siya po ay pinugutan ng ulo. And then sabi pa po ng Mark chapter 6 verse 23 to 28. Mark chapter 6 Mark chapter 6 verse 23 to 28. And he sware unto her, whatsoever thou shalt ask of me, ano man ang hingin mo sa akin, sabi po ni King Herod, I will give it thee unto the half of my kingdom. And she went forth and said unto her mother, what shall I ask? And she said, the head of John the Baptist. The head of John the Baptist. And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. 26. And the king was exceeding sorry, yet for his own sake, dahil sa kanyang panata, dahil sa kanyang sumpa, na talaga ang salita ng hari ay hindi mababalik. Ang sabi po dito, and for their sakes which are with him, he would not reject her. Verse 27, and immediately the king sent an executioner and commanded his head to be brought, and he went and beheaded him in the prison, and brought his head in a charger, and gave it to the damsel, and the damsel gave it to her mother. So mga kapatid, mga minamahal, si John the Baptist ay pinugutan ng ulo. Alang-alang sa katotohanan, paninindigan sa kung ano ang tama. So mga kapatid, mga minamahal, napakaraming mananampalataya ang pinugutan ng ulo. At sabi pa nga po dito sa Hebrews 11:37, maaari ang iba ay hindi pinugutan ng ulo, pero sila po ay nagbuwis, nag-alay ng kanilang buhay for the witness of Jesus, bilang patutuo sa ating pong Panginoong Jesus. At ang sabi nga po dito sa Hebrews 11:37, they were stoned. So marami nga mga binato, stoned to death. Maaaring tayo sa ating panahon ngayon, kung tayo babatuhin, tayo tatakbo. Tama ba? Tayo ay iiwas. At kung ang sino man sa atin ay batuhin, maaaring gaganti siya ng pagbato. Pero yung mga mananampalataya noon, katulad ni Stephen, hindi siya umalis sa kanyang kinatatayuan. At talagang sinalo ang lahat ng bato na tatama sa kanya. So mga kapatid, sabi po dito, they were stoned and they were sown asunder, na ang iba po sa mga mananampalataya na naglingkod sa Diyos ay hinati ang katawan, nilagari ang kanilang mga katawan. So talagang nakatiwarig at talagang sinimulan sa singit at talagang nilalagari ang kanilang katawan. Sown asunder, were tempted, were slain with the sword, at talagang pinatay sa pamamagitan ng tabak ng espada. So ibig sabihin, pinugutan ng ulo. Yan po ay alang-alang sa paglilingkod kay Kristo, sa pagsunod sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus. And then, wander about in sheepskins and goatskin. Ang iba po ay talagang binalatan pa. Gano'ng kasakit nun? Tatanggalin, ito ay buhay, pero tatanggalin ang iyong balat. Amen po ba? So ganun po ang ginawa sa ibang mga mananampalataya. Ganon ang ginawa sa mga sumunod kay Kristo. Binalatan ng buhay. So mga kapatid, tunay na talagang yun po ay napakahapdi, napakasakit. Being destitute, afflicted, tormented. So yun po, na talagang yan po ang inabot ng mga lingkod ng Diyos. Jeremiah 26 verse 21 to 23. Jeremiah 26 verse 21 to 23. So tingnan pa po natin ang mga pinugutan ng ulo. And when Jehoiakim the king with all his mighty men and all the princes
heard his words, the king sought to put him to death. But when Orijah heard it, he was afraid and fled and went into Egypt. And Jehoiakim the king sent men into Egypt, namely Elnathan the son of Akbor, and certain men with him into Egypt. Verse 23, and they fetched forth Orijah out of Egypt, and brought him unto Jehoiakim the king, who slew him with the sword, and cast his dead body into the graves of the common people. So mga kapatid, mga minamahal, si Prophet Orijah ay pinugutan ng ulo. Orijah means Jehovah is light. Orijah means Jehovah is light. Yun po ang ibig sabihin ng pangalan ni Orijah. Jehovah is light. So mga kapatid, mga minamahal, tulad na sinasabi ng mga talata sa Philippians chapter 1, verse 29. Philippians chapter 1, verse 29. Tingnan po natin. Sabi po dito sa verse 29, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Ang tanong ngayong umaga, kaya ba natin magsakripisyo at magtiis alang-alang kay Kristo, alang-alang sa paglilingkod sa Panginoong Hesus? Kaya ba natin? So maraming mga kapatid ang sumasagot, yes, Pastor. Pero kapag nandyan na yung mga bagay na dapat pagtiisan, pero sila ay nawawala. At ang iba nga ay nakikita natin hindi magawang magsakripisyo sa Panginoon. Pero salamat, may mga tao, Kristiyano, mananampalataya, tagasunod ni Kristo, mga anak ng Diyos, na talagang nagpapasakop, nagtitiis at nagsasakripisyo alang-alang kay Kristo. So this morning, beheaded for the witness of Jesus. So mga kapatid, this morning, tatlong bagay po ang ating pong titingnan. Ang salita ng Diyos, the Word of God, the Lord our God, ang ating Panginoong Diyos, the one who tell us that we as Christians, kung talagang ikaw ay Kristiyano, kung talagang ikaw ay mananampalataya, kung talagang ikaw ay tunay na mga anak ng Diyos, kung ikaw ay tunay na ligtas, kung ikaw ay talagang tunay na tagasunod ni Kristo, we should be witnesses. Dapat tayo po ay nag-witness. Dapat tayo ay nagbibigay ng patotoo. So mga kapatid, yung po sinasabi po dito sa Revelation chapter 20, verse 4, na tayo po'y dapat humahayo. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So dapat tayo po'y nagpapatotoo, sabihin natin sa ating mga kapatid, sabihin natin sa ating mga katrabaho, sabihin natin sa ating mga kaibigan, kamag-anak, na si Kristo lamang ang Diyos, Panginoong tagapagligtas, na kaligtasan ay hindi sa gawa, hindi sa reliyon, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So we should be witnesses. Dapat tayo pinagpapatotoo. At ang sabi nga po ng Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po dito mga kapatid sa Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth. Pero ang nakakalungkot, ang mga Kristiyano ay nakakapunta ng malalayong lugar pero hindi sila nakakapag-witness. Amen po ba? Ang ibang mga tao, ibang Kristiyano, gala dito, gala doon, pero hindi nakakapag-witness. Ito po ang nais ng Diyos sa ating tayo yung magpatotoo para kay Kristo. We should be witnesses. So then, John 15, verse 16 and 27. Sabi po ng talata sa John 15, verse 16 and 27, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. So tayo po ay itinalaga ni Kristo na tayo mag-akay ng kaluluwa, na tayo dapat nagdadala ng bunga, na tayo ay dapat nagbubunga. So mga kapatid, mga minamahal, we should be witnesses. Ang Diyos mismo, ang salita ng Diyos na nagsasabi nito, na tayo ay dapat ay talagang nag-aakay ng kaluluwa, nagpapatotoo para kay Kristo.
verse 27. And ye also shall bear witness. So tayo po ay dapat nag-witness because ye have been with me from the beginning. So yung po yung sinabi ng Panginoon Jesus, tayo ay nasa sa Kanya na from the beginning kasi alam nga po niya na tayo ay tatanggap. Alam po niya na tayo po'y mananampalataya sa Kanya. Alam po niya na siya'y ating tatanggapin bilang Panginoong tagapagligtas. Hindi pa tayo sinisilang, alam na po niya ang mga bagay na yan. Kaya ang sabi po dyan, from the beginning. So mga kapatid, ang sabi po din yan ng Panginoon Jesus, ye shall bear witness. Tayo po ay magpatotoo. So mga kapatid, yan po ang ating duty. Kaya salamat, meron tayong Bible Institute dito. At yung nga po mga pumapasok sa BI ay kahapon, tuwing Sabado, sila po ay meron ginagawang pag-aakay ng kaluluwa. So kung gusto nyo po matuto ng soul winning, kasi ito po yung Great Commission, or sabihin na natin ito yung isa sa mga Great Commandments ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus. Ito yung isang dakilang utos sa atin bilang tayo mga mananampalataya. At ang sabi pa po ng Acts chapter 5 verse 20. Acts chapter 5 verse 20. Ano po sabi po dito sa Acts? Go! Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Humayo kayo, stand at kayo manindigan and speak in the temple to the people all the words of this life. So yan po, pinapahayo tayo ng ating Diyos at tayo ay manindigan sa katotohanan at magsalita tayo ng katotohanan. Ibahagi si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. And then, Isaiah 43:10. Tingnan po natin. Alam niyo po, sa Old Testament, sila din po ay inutusan ng Diyos ng humayo. Sa Old Testament, sila din po ay inutusan ng Diyos na magpatotoo. Isaiah 43 verse 10, ye are my witnesses. So tayo po ay mga tagapagpatotoo ng Diyos ni Kristo. Sapagkat sa ating yung panahon ngayon, maraming hindi naniniwala sa Diyos. Sa ating panahon ngayon ay maraming hindi naniniwala sa impyerno. Kahapon nga, naiisip ko, paano kaya kung walang Diyos? Diba? Ay marami talaga nagsasabing walang Diyos. So naisip nyo ba kung walang Diyos? Ako naisip ko kahapon, kung walang Diyos, wala tayo. Wala yung mga bagay na yan. Yung mga ilog na yan, mga dagat na yan, mga punong yan, mga ibon na yan, wala yan. Ay dahil may Diyos, kung bakit tayo ay narito. Dahil may Diyos, kung bakit mayroong puno. Dahil may Diyos, kung bakit mayroong araw na sumisikat. Dahil may Diyos, may mayroong mga bituin, buwan na nakikita sa gabi. So mga kapatid, mga minamahal, yan po sinabi ng mga talata, ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that he may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. So mga kapatid, mga minamahal, sana ang bawat isa magkaroon ng bunga. Then next, ito po, Acts chapter 18 verse 9. Acts 18 verse 9. Ano ba sabi ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus kay Pablo? Sabi po ng verse 9, then spake the Lord. So nagsalita ang Panginoon Jesus kay Paul, kay Pablo, in the night, sa gabi, sa pamamagitan nga po ng panaginip, in a vision. Ako nananaginip din eh. Katulad nilang dati, nung ako po'y nanaginip. Panaginip ko yung verse sa Bible sa John na talaga 42-43. So yun lang ang natanda ko, 42-43. And then, pagkagising ko sa umaga, dali-dali kong binuklat ang aking Bible at tinignan ko. Nagsimula ako sa dulo. Sabi ko, naku, wala naman palang chapter 43. Wala palang chapter 42. Ito pala yung last chapter nito ay chapter 21. So from chapter 21, tinignan ko kung mayroon bagang verse 42 and 43. So yung iba, walang verse 42, walang 43. Kasi sabihin na natin hanggang verse 30 lang, di ba? So ngayon, sa paghanap ko ng verse 42 and 43, nakakita ko pero wala siyang pinaka-mensahe para sa akin. Hanggang dumating ako sa John chapter 1, verse 43.
At ang sabi nga doon sa talatang yon, follow me. Kaya yun din po ang isa sa mga dahilan bakit ako po ay nagsuko ng buhay. Kaya nga dati sa aking pong pag-aaral noon, iniisip ko na magiging pangalan nito ay isa sa pangalan nito, John chapter 1 verse 43. So yun sana magiging pangalan. Pero later on, ay Jesus Christ Bible Baptist Church. So mga kapatid, mga minamahal, sabi po dito ng ating Panginoon Jesus, be not afraid, but speak and hold not thy peace. So ayaw ng Diyos ng Panginoon Jesus na tayo mananahimik. Ayaw ng Diyos ng Panginoon Jesus na hindi natin ibabahagi ang kaligtasan na mayroon tayo. Na hindi natin siya ibabahagi, ikukwento sa ating mga kaibigan, kaklase, katrabaho, kamag-anak, kapatid. So ang nais ng Diyos, tayo mag-ingay. Kaya yung ginagawa ko sa Facebook, sabi ko pag ako magla-like na, magko-comment ako, mag-iingay muna ako sa Facebook para madami makakita. So mga kapatid, mga minamahal, ayaw ni Kristo na tayo mananahimik, wala tayong gagawin sa ating kaligtasan na tinanggap natin kay Kristo. Inaasahan ng Panginoon sa atin na tayo kahit isa, magkaroon tayo ng bunga. And then next, isulat nyo na lang diyan, Acts 22:14. So we should be a witnesses. Bakit? Tingnan po natin. Ito po yung mga sub-points po dito. Bakit kailangan natin maging witnesses? Matthew chapter 9 verse 37. Una, the harvest truly is plenteous. Napakarami pang hindi ligtas. Napakarami pang aanihin. Yan po yung sinasabi dito sa verse 37. Matthew chapter 9 verse 37. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So napakaraming aanihin mga kapatid, mga minamahal. So yun po yung isang dahilan, isa sa mga dahilan, bakit kailangan natin magpatotoo. Diba? Tingnan ninyo sa school, mga kaklase nyo, ligtas ba? Diba? Tanungin nyo nga sila, pag pumasok kayo, ligtas ka na ba? Kapag ba dumating sa iyong kamatayan, sa langit ba pupunta ang iyong kaluluwa? Yung mga katrabaho mo, tanungin mo, ligtas ba sila? Ligtas ka ba? Tatawanan ka nila. Amen po ba? Sasabihin sa iyo, ano ka, nahihibang? So mga kapatid, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Next reason, isa sa mga dahilan pa. Ang sabi po ng Luke 15 verse 7, ito'y pinag-aralan sa Bible Institute, Personal Evangelism. The heaven is encouraging us. Sabi po ng verse 7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over 99 just person which need no repentance. So, natutuwa ang Diyos. Ang mga anghel sa langit ay natutuwa, nagagalak kapag mayroong isang kaluluwa, isang tao na nagsisi sa kanyang mga kasalanan. So, ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga bagay sa mundong ito na kahit tayo, kung tayo man ay magkaroon ng napakaraming material ng bagay, ang hahanapin sa atin ng Diyos ay yung isang kaluluwang ating naakay. Yun po yun. Isang kaluluwang maaakay natin para kay Kristo. The heaven is encouraging us. And then next, ito po yung maganda pa. The hell, ang impyerno, can contain of unnumbered people. Hindi natin pwede sabihin, wala namang sinabi sa Bible, pati na at the year 2000, tumigil na kayo sa pag-aakay ng kaluluwa. At the year 2000, yung mga tao yan ay ligtas na. Bakit? May sinabi ba sa Bible na puno na ang impyerno? May sinabi ba sa Bible na mapupuno ang impyerno? Wala. Kaya talagang hindi tayo titigil sa pag-aakay ng kaluluwa. So the hell can contain of unnumbered people. Hindi po mabibilang kung ilan na yung mga kaluluwa at tao nandoon sa impyerno. Sapagkat ang impyerno ay kayang maglaman ng napakaraming tao, hindi mabilang na kaluluwa.
Kaya mga kapatid, mga minamahal, the hell can contains of unnumbered people. Hindi rin natin pwedeng sabihin, titigil na ako sa pag-aakit ng kaluluwa. Bakit? Sapagkat doon sa langit ay napakarami ng ligtas, wala nang paglagyan. Ubus na yung mansyon. Pwede ba natin sabihin yun? May sinabi ba sa Bible, 20,000 mansion lang pinagawa ko dito, wala na akong budget. Meron ba sinabing ganon? Wala, di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, habang nandito tayo, habang may panahon tayo, magbahagi tayo ng kaligtasan. Kasi hindi napupuno ang impyerno. Huwag natin sasabihin puno ng impyerno, itong mga natitirang ito'y ligtas na. Walang ganon. Kasi sabi nga po dito, tingnan nyo, Revelations chapter 20, verse 10 muna. Revelations chapter 20, verse 10. Ano sabi po dito? Sa verse 10, and the devil that deceived them. So talagang deceive them. Unnumbered, hindi mabibilang yung nadaya ng diablo ni Satan. So talagang napakarami ang mapupunta. Was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night forever and ever. Sumugpa sa walang hanggan. Kaya talagang hindi mabibilang ang mga kaluluwang mapupunta sa impyerno. Verse 12 and 13, tingnan nyo po, verse 12. And I saw the dead, small and great. So talagang hindi na mabilang kung ilan yung mahirap na nandoon, kung ilan yung mayamang nandoon, kung ilang sikat na tao naroroon, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And 13, meron pa, and the sea, yung karagatan. Kasi mayroong mga taong namatay sa tubig sa dagat. Hindi rin mabilang kung ilan ang mga taong nalunod. Ang nasabi po dito, and the sea gave up the dead which were in it. So talagang ibinigay ng karagatan ang mga namatay dito. So hindi po mabilang. Kaya ito po yung isa sa dahilan bakit kailangan nating magpatutuo kay Kristo. Dahil ang impyerno can contains unnumbered people. Ito po yung maglalaman ng hindi mabilang ng mga tao. Ang iba, tumigil na Kota na raw sila. Kota na sa pag-aakay ng kaluluwa. Ang iba, wala pa na-aakay, umayaw na. Sa mga kapatid, mga minamahal, yan po yung katotohanan. Kaya huwag nating sasabihin, puno ng impyerno. Hindi na kailangan mag-aakay ng kaluluwa. At ang mga natitirang tao sa lupang ito ay sa langit na pupunta. Hindi po ganoon. Ang impyerno ay talagang maglalaman ng hindi mabibilang ng mga kaluluwa. So mga kapatid, mga minamahal, we should be a witnesses. We should be a witnesses. Pangalawa mga kapatid, Revelation chapter 20, verse 4. Ano pa po yung sinasabi po dito ng mga talata sa Revelation chapter 20, verse 4? Sabi po dito, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. So pangalawa mga kapatid, mga minamahal, the Word of God, the Lord our God, tells us, the one who tells us that we should be a worker. Tayo po, maaaring dito sa church, meron po tayong worker. Salamat, meron tayong worker. Worker na naglilinis na mga upuan na inyo pong inuupuan at nagwawalis, nagmamap ng sahig ng ating tinutungtungan. Yun po ang worker. Worker na nag-aakay ng kaluluwa. Worker na nagba-Bible study. So pero ito po ay para sa lahat. Na inaasahan sa atin na tayo po'y mayroong part, bahagi sa ministry. Kaya sana mga kapatid, huwag tayo magkakalat po dito. Ito po ay bahay-sambahan. At ito po ay talagang nililinis. Bakit? Nililinis ito sapagkat sino ang darating? Mga anak ng Diyos.
ang papasok dito ay mga anak ng Diyos. Maaaring hindi sila presidente, maaaring hindi sila congressman, pero mga anak ng Diyos ang papasok dito. Kaya dapat ang bahay-sambahan ay maging malinis. Ang inuupuan ay hindi dapat magabok, hindi dapat madumi. Ang sahig, ang CR ay dapat malinis sapagkat ang magsisiyar ay mga anak ng Diyos. Salamat, mayroon tayong worker. Salamat na mayroon tayong Brother Jason, mayroon tayong Brother Luis, Brother Jude. Salamat, mayroon tayong mga nagtuturo sa Sunday School. Salamat, mayroon tayong Brother Edwin who supporting the ministry. So, tingnan nyo naman, nag-abala pa, nagdala ng napakalaking extension, napakahabang extension para lamang mapagana ang electric fan na yan. Dito sa unahan, diya sa likuran, nagdala ng extension para lamang mapagana. So ako po'y nagpapasalamat. Mayroong worker, mayroong mga sumusuporta for the ministry. So mga kapatid, ito po yung inaasahan sa atin, we need to support the ministry. Kailangan na tayo po'y worker dito sa gawain ng Panginoon. Ang pagsuporta sa ministry, yan po'y pagiging worker din. Amen po ba? Kaya salamat, meron po tayong mga nagtuturo sa Sunday School. Salamat, may nagtuturo sa choir. Amen po ba? So mga kapatid, ang sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Sabi po dito sa Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, so for the work of the ministry. So bakit mayroong pastor, bakit mayroong teacher? Para ang mga member, ang mga anak ng Diyos ay turuan na magkaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon for the work of the ministry. Kaya sana mayroon po tayong malasakit sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Sino ba magmamalasakit dito? Aasahan pa natin ang mga tao dyan sa labas. So mga kapatid, tayo lamang po dito. Ang aasahan natin dito ay ang ating kapwa mananampalataya. Pero ang hirap umasa. Masasaktan ka. Masasaktan ka kapag umasa ka sa kanila. Kaya dapat, higit sa lahat talaga ang aasahan na yung Panginoon. Diba? Pero sana talagang tayo po'y maging kapaki-pakinabang sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo kapag may anniversary tayo, hindi ko tinitingnan ang dami ng member. Hindi ko tinitingnan ang capacity ng member, yung pulsa ng mga member, hindi ko yan tinitingnan. Kasi masasaktan ako. So umaasa ako sa biyaya ng Panginoon. So yun po mga kapatid, kasi lahat ba ay faithful sa giving? Diba hindi? Pero salamat, meron talaga nagtatapat sa giving. Kaya kanina nabanggit ko nga po, napakaliit ng ginawa, di ba? Pero magkano nang inabot niyan? 2 plus 2,570. Materials 1,260, labor 1,000, nadamay ang breaker 310. Salamat, mayroong budget. Salamat, mayroong nagbibigay. Salamat, mayroong nagtatapat. Nagbibigay ng tithes and offering. So mga kapatid, mga minamahal, one of my friend pastor told me that I am surrounded of generous brethren. At dahil nga po doon, ako po ay nagpapasalamat. Talagang nakikita ko sa ibang mananampalataya, sila ay mayroong puso sa gawain. Pastor, ganito ang ating gawin. Pastor, ito. Pastor, ako na dito. So salamat. So ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Una sa lahat ay sa Panginoon, nandyan kayo. Sapagkat aaminin ko, hindi ko kaya ito ng mag-isa. Hindi ko ito kaya ng mag-isa.
So mga kapatid, mga minamahal, inaasahan tayo maging worker. Be a worker to support the ministry, for supporting the ministry, and then I thank you all for submission you've shown. Ako po'y nagpapasalamat sa pinapakita ninyong pagsunod, pagpapasakop una sa lahat ay sa ating Diyos. Hindi naman sa akin eh. Hindi sa akin. Kung ano man ang aking itinuro sa inyo, kung ako man ay nasasaktan at hindi niyo sinunod, ang unang nasasaktan ay ang ating Diyos. Diba? Sapagkat kung itinuro ko sa inyo na kayo mag-pray at hindi niyo ginawa, yun ay utos ng Diyos, hindi akin. Kung itinuro ko sa inyo na kayo magbigay ng inyong tithes and offering, hindi yun aking utos, yun po ay sa Diyos. Kung itinuro ko sa inyo na tayo magpatawad, di ba? Yun ay utos ng Diyos, hindi sa akin. Kaya kung ako'y nalulungkot din ang ating Diyos every time na hindi tayo sumusunod sa kanyang mga utos. Kung itinuro ko sa inyo na magpabayaan ng pagsamba, hindi iyon aking utos. Kung itinuro ko sa inyo na talagang basahin ng Bible araw at gabi, hindi yun aking utos. Kung itinuro ko sa inyo huwag magsisinungaling at dapat tuparin ang bawat salita na ating sinalita, yon ay utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, ako'y nagpapasalamat kung kayo po ay nagpapasakop sa mga salita ito. Kung ipinapakita ninyo ang inyong pagsunod. So I thank you all for your submission you've shown, and I thank you all for your staying in the ministry. Ako po ay nagpapasalamat na kayo po ay nananatili sa gawain ng Diyos. Ito ay gawain ng Diyos, hindi akin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, so nandyan, nakikita nyo naman ang pagpapala ng Panginoon. So ngayon, hindi na tayo magbabayad ng tricycle na 1.7 linggo-linggo. Isang napakalaking biyaya. So sa loob ng almost 5 years, magkano na rin ang naibayad natin sa tricycle? I think nasa 300,000 plus na rin po yun. For almost 5 years. Pero ngayon, sa pagpapala ng Panginoon, mayroong nagbigay ng Innova. So napakalaki ng kanyang puso sa gawain. So yun po ang biyaya ng Panginoon. So mga kapatid, salamat, nandyan po kayo talagang nanatili sa ministry. At salamat nga po for those who sweeping, scrubbing, cleaning, discharge, building. Yan, mayroon po tayo talagang nagwawalis, nagmamap, talagang naglilinis ng CR, at ang mga naghuhugas ng plato, na talagang hindi nagsasawa. Amen po ba? Kaya sana, kung kayo man sa inyong mga tahanan, kung kayo man ay naglilinis ng CR, kung kayo man ay nagmamap ng sahig, pasalamat kayo. Kasi yung iba, walang mamap eh, wala silang malinis. Wala silang matulugan. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana maging malinis tayo una sa lahat sa buhay po natin. Sa buhay natin. Saka na yung panlabas, pangalawa na yung panglabas. Kasi yung iba talagang ang gaganda ng kilay. Ang ganda ng kilay. Diba? Isa lang nagkakilay, kilay style. Kilay style. Talagang ang ganda. May napansin ako dyan. Ang ganda ng kilay. Hindi ko nababanggit yung pangalan. Baka ma-open eh. Lalaki. Lalaki yata. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, we should be a worker. Next, last. Sabi pa rin po dito sa verse 4. Sabi po dito, and they saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and they saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. So mga kapatid, we should be a worshiper. Tayo po ay inaasahan na tayo po ay maging mananamba, sasamba sa ating Diyos. Hindi puro trabaho lang.
Ang ginagawa ng napakaraming tao sa mundong ito, trabaho ng trabaho, yun nga, 14 years na nagtrabaho para kumita ng halagang 20 million pesos para may pagpatayo ng kanyang tahanan. Pero anong nangyari? Na ang tahanang ito ay nag-iba, bumagsak at hindi mapakinabangan. Kaya mga kapatid, sa ating buhay kung tayo pinagpapala, huwag na natin aalisin ang pagsamba na sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Huwag natin ang aalisin, sapagkat ang sabi nga po, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Huwag natin pabayaan ang pagsamba. Pabayaan mo ng ibang bagay, huwag lamang pagsamba. Kaya nga mga kapatid, to be a worshiper, don't exchange your Sunday worship for an outing. Pero minsan nawawala ang ibang Kristyano. Bakit? May outing kami, pastor. Napakaaga sa outing, pero sa pagsamba ay late. Diba? So don't exchange your Sunday worship for an outing, birthday, work, etc. Pero yun nga, kaya talagang ang mahirap magpaka-Kristyano. O sabihin natin madaling maging tao, pero mahirap magpaka-tao. So mga kapatid, huwag po natin pababayaan ang pagsamba. Acts chapter 5 verse 42. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Acts chapter 5 verse 42. Acts chapter 5 verse 42. Nandiyan na ba kayo sa amen? And daily in the temple. So ganun po nung una, araw-araw sila ay nandoon sa templo, na talagang sila ay nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, sumasamba sa ating Panginoon. And daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. So mga kapatid, mga minamahal, huwag natin sasabihin boring ang pagsamba. Boring ang pakikinig ng salita ng Diyos. Boring ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag na huwag po natin sasabihin yan. So don't exchange your Sunday worship for an outing, birthday, work, etc. And then, pangalawa, don't enter late in worship. So, sana, maring hindi man po kayo na late sa pagsamba, pero sana, makatin po tayo ng Sunday School. Mahalaga po ang Sunday School. Ang ating pong Sunday School ay alas 9 ng umaga nagsisimula. So, kung hindi man po kayo na late ngayon na talagang nandito na yung iba before 10, sana makatitin po tayo ng Sunday School. So don't enter late in worship. So mga kapatid, kasi kung tayo po ay late sa pagsamba, it shows that worshiping our Lord our God is not our priority. Kung tayo ay dumarating dito ng late sa pagsamba, ipinapakita natin sa ibang tao, sa ating kapwa, na talagang hindi natin priority ang Diyos. Hindi natin priority ang pagsamba. So yun po mga kapatid, mga minamahal, to be a worshiper, don't enter late in worship, and then don't eliminate your eagerness. Huwag nating aalisin yung ating kagalakan. Huwag nating aalisin yung ating excitement. Are you excited? So sana'y katulad tayo ni King David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Psalms 122 verse 1. So makikita natin doon excited si King David na pumunta sa bahay ng Panginoon. Makikita natin doon hindi boring ang makinig ng salita ng Diyos. Hindi boring ang maglingkod kay Kristo. Hindi boring ang mag-akay ng kaluluwa. Hindi boring ang magbigay ng tithes and offering. So mga kapatid, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. So mga kapatid, mga minamahal, huwag nating aalisin yung ating kagalakan, eagerness, excitement,
enthusiasm sa pagsamba sa Diyos. Huwag po natin yung aalisin. Dapat lagi tayong masaya. Dapat nagagala tayo. Amen po ba? So sina John the Beloved, Peter and Paul, makikita po natin na talagang sila po ay naging eager. Meron silang eagerness, meron silang enthusiasm sa pagsamba, paglilingkod, everything na kanilang ginagawa para kay Kristo, nandoon ang kanilang eagerness. Kaya nga sabi ni Pablo, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. 2 Timothy chapter 4 verse 7. So mga kapatid, mga minamahal, sana nandoon ang ating kagalakan. So mga kapatid, inaasahan na tayo ay sasamba sa Diyos. Inaasahan huwag nating pababayaan ang pagsamba. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po'y magtapos sa panalangin, tayo po'y magpupundig. Ama namin Diyos na namin, muli salamat po sa inyo pong banal na salita na nahay po ngayong umaga. Salamat po Ama sa pribilegyo na makapaglingkod sa inyo, magamit sa pangangaral na inyo pong banal na salita. Salamat ko po aming Diyos, patuloy po kayo magligtas sa bayan ito. At hindi lamang po dito, kundi sa lahat ng dako ng mundo. Dalangin ko rin po, gamitin mo po kami para abutin ang mga kaluluwa na wala pa kay Kristo. Abutin ang mga kaluluwang hindi pa ligtas. Nawa, huwag po kami mahiya na magbahagi ng inyong pong banal na salita. Huwag kami mahiya na kami po ay patuloy na sumasamba tuwing araw ng linggo. Huwag namin itahiya na kami po ngayon ay meron pong dalang Bible at ito po yung aming pong binabasa at pinag-aaralan. Salamat po Ama sa buhay ng mga kapatiran na nandito ngayon. Dalangin ko po na patuloy mo pong i-bless ang kanilang pong buhay. Dalangin ko po na patuloy mo pong sagutin ang kanilang pong mga panalangin. Salamat po Ama na ang aming pong mga nilapit sa iyo ay hindi po sinagot. Mga kapatiran na mayroon po karamdaman, ngayon po sila po ay gumaling na. Ikaw lamang siyang nagpagaling po sa kanila. Sapagkat kahit anong bisa ng mga gamot sa mundong ito, kahit anong galing ng mga doktor sa mundong ito, kung hindi mo kalooban na kami po ay gumaling, hindi kami gagaling. Kaya salamat. At kanina nga po ay aking nabalitaan si Kuya Abel ay nakakatayo na. At maaaring by next week, at umaasa at nananampalataya po kami by next week, makakasama na po namin siya sa pagsamba. Salamat na talagang nakita ko po na nandoon ang kanya pong ngiti sa kanya pong mga labi at masaya ko po siya nakakausap. At salamat din po Ama, pinagaling mo po si Sister Miley. At dalangin ko po na ingatan mo po sila sa kanilang pagbabalik po dito sa Batangas. At hindi lang po sila, maging ang lahat ng mga kapatiran na nandirito ngayon. At tunay naman po na kahit hindi po kami lumalapit sa inyo at hindi kami dumadalangin, sa bawat araw nandun po niyo po pag-iingat sa amin. Sapagkat ito ang aming Diyos na tapat, hindi ka nagkulang, na natili ang iyong katapatan, na natili ang iyong pag-ibig sa amin. Patuloy mo po hindi Ama ang panalangin ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.